kaysa dun sa Rico. Sniper, walang magagawa. Pag ganun, ang laro wala. Sa mga oras na ito, madami ang tumatakbo sa aking isipan. As a first-time airsoft player, madaming agam-agam sa aking kalooban, gaya ng masakit bang matamaan ng bala, kayanin ko ba ang physical exertion, paano ko i-document ang event na to at gawa ng content. Dahil hindi ito ang aking comfort zone at bagong karanasan ito para sa akin. ang alas dito sa Bawan. So first time ko maglalaro. So dito nakaset up si Maxine. Naglagay ng table. Tapos dito yung mga weaponry namin. Yan si Tenten may dala ding baril. Bale, ang laro natin is sniper. Oh, yan. Kasama natin si Greg. Hi Greg. Hello po. Yan. Welcome to our vlog. Si Jerry nga pala naging ganyo sa akin sa laro na ito. Matagal na siyang player na sniping ang specialty. Ako naman, mahilig lang sa baril. Ang nakakatawa, malaking event agad ang sinalihan namin. Mga kilalang airsoft team ang maglalaban-laban mula Batangas at Quezon Province. Estimated na 350 ang mga maglalaro. Facebook mo kaysa dun sa YouTube. Nagkasama ka sa? Batangas lang. First time ko lang. First time maglalaro? Simula pa lang problema agad ang tumambad sa amin. Nasira ang magazine ng sniper rifle ni Jerry, mataas ang FPS ng M4 ni Greg, at nagsasablay ang feed ng bala ng sniper rifle ko. Okay. Rock and roll. Bago ang bakbakan, chinecheck ng event coordinator ang FPS ng bawat airsoft ng mga manlalaro. Ang FPS ay bilis ng bala. Bawat kategory ng baril ay may specific na maximum FPS. Kailangan nito for safety para maiwasan ang injury o sakitan sa mga manlalaro. Kaya Tony. Hello pa. Good morning. Hindi, dentist lang po. Lang yan naman! Ngunit walang palaman! Bakit sniper ang pinili kong role? Ayun kasi ang currently available na weapon system para sa akin. Sa kwento ni Jerry, mukhang masaya dahil nakatago ka sa malayo. Nakablend sa paligid kaya mahirap kang makita at tamaan. Matipid sa bala at hindi gaano kailangan ng madaming gears na dala. But tama ba ang naging desisyon ko? Ang daming maglalaro. At nagsimula na ang first game. Defend ang role ng hanay ko. Malinsangan ang panahon dan lalabo ang salamin ko sa mga oras na to kahit hindi pa ako gaano nagsisimula. Medyo mahirap din ang lighting sa location dahil alternating ang liwanag at dilim. Mukhang mahirapan ako makaspot ng kalaban. Nakatakot dito yung ano, yung Tain ng baka. laro ko yung bigla ka mawawala. Oo. Nangangain to site na to ng pati tao. Sa totoo lang, ngayon ko lang nasubukan ang aking gears. Wala akong matinong face protection. Sagabal ang gili poncho ko sa aking movements. Hindi ko pa gaano alam ang mechanism ng sniper rifle ko. Ang experience ko lang ay mag-hunt gamit ang airgun o hunting rifle. As in, dry run pa sa akin ang lahat. Tapos, ganitong event na malaki ang aking nasalihan. Ilawad na yan. Tayo nakatago din sa ano. Yan. Medyo disadvantage ako. Malabo sa lamin ko. At simula ng bakbakan, umaasa ako sa direksyon ni Jerry kung saan kami mag-set up ng ambush o kill zone. Hanap ko yung madaming vegetation kung saan ako makapagtago ng ayos, ngunit mahirap marating ang spot dahil madaming bagay ang nakalaylay at nasabit sa baril o damit ko. Nangangapa din ako kung anong camera ang gagamitin ko, kaya umasa ako sa 360 camera na makuna ng lahat. Matagal pa lang antayan. Sa totoo lang nakakainip dahil atat na akong makapag-engage. Sabayan mo pa ng pagka-bad trip sa mga langgam o insekto na napasok sa damit mo. Jerry. Ano yan?
Wala pa. Tama ka? At ayan na nga, casualty agad si Jerry. Umasa ako sa kasama ko na mag-provide ng cover fire habang akong bahala sa precision strike sa kalaban. Bala ko ganun lang kadali, kaso napakadaming factor ang kalaban mo. Naapektuhan ng mga halaman ng trajectory ng bala, mahirap pang makaspot ng kalaban dahil sa paiba-ibang lighting condition. Tumalabo din ang salamin ko dahil ng condensation at ang pinaka nakakapikon sa lahat, walang naamin sa mga bawat hit. Hey! Dito tayo. Bakap dito. Dahil nagapang sniper sa baba ng puno. Bakap dito. Saldas lubog. Ito, nasa sniper. Sniper. Dito ako sa baba mo. Ito yung pinupoint ng target ng may So may puno ba? Oo. Ito puno, tingnan mo yung dulo ng baril ko. Yung kita ko. Ayun. Pakigilid. Ibang huga na sa rock. Sniper, walang magagawa. Pag ganun, ang laro wala. Talo kami ng game 1. Na-overrun ang position namin. Inulan kami ng bala at wala kaming nagawa. Dito ko naramdaman ang disadvantage na sniper sa ganitong laro. Tumatakbo sa isip ko, iba-iba siguro pag mataas ang rate of fire ng baril ko. Hindi advantage ang background sa hunting dahil iba ang laro ng bala sa airsoft. Hindi porke na ilagay mo sa crosshair ang target ay doon ang takbo ng bala. Nag-curve ang trajectory ng bala kaya umaasa ka mostly sa estimation. Nakakasira din ng moral pag narinig mong hindi na amin ang hit ang kalaban. Zombie ika nga. Tapos pag nalaman nila ang source ng bala, uulalin nila ng putok ang position ko. Kung sa charging handle nito siguro kailangan bilugin ako. Ay hindi pala. Kung may isa-swap na ito hindi ko na kailangan problemahin. Sa game 2, kami naman ang assault. Ang plano namin ay bawasan ang bilang ng kalaban bago namin sakupin ang kanilang position. Nagsani puwersa na kami ni Jerry sa oras na to para mas tumaas ang chance namin makahit ng kalaban at tumaas din ang rate of fire namin, ngunit inulan agad ng putok ang position namin. Tangay ng dahon. Umamin, Jerry. Saglagan ng dahon eh. Alam mong tinatamaan mo na sila pag naging target na ang position mo. Marinig mo ang lagitikan ng halaman sa paligid. Tama. Kaya ang best course of action ay magtago muna at pahupain ang atake ng kalaban. Dahil sa compromise ng aming position, nagpatawag kami ng machine gunner para mag-provide ng suppressive fire habang kami naman ng mga sniper ang mag-provide ng precision strikes sa kalaban. 5-10. Oh, abot ko ka. 5-10. Yan, ayun na. 40. Yan, ulo ko. Sniper. Dito ko naramdaman na outclassed ang sniper sa ganitong senaryo. Mahirap i-apply ang sniper tactics dahil sobrang daming manlalaro sa maliit na game site.
Hindi mo may-utilize ang terrain at dehado sa ulan ng bala ng mga assault rifle at machine gun ang aking sniper rifle. Sa mga oras na to, gusto ko nang matapos ang laban. Tipong maupos na lang ang oras o tamaan ako ng bala. Ngalay na ang braso ko sa kakakasan ng aking sniper rifle, nangangati sa kagat ng langgam. Nanlalambot ang mga tuhod sa kakasugod sa damuhan, pagod dahil sa init at alinsangan ng panahon. At ang pinaka nakakapanlata sa lahat ay ang kalaban na ayaw umamin at sumuko. Lahat ng sniper, putik. Mahinga na lang. Hindi rin naman nakakabit. May friendly ba tayo sa kaliwa? Sakit. Pusong tinamaan lang. Talo. Kamusta Jerry ang laro? Ayos naman po. May kaso nga lang Dalawa, tatlo. kakaunti ang umamin. At tinamaan ako sa nguso. Anong masasabi ko sa first airsoft game ko? Hindi ka pwedeng magkaroon ng competitive mindset sa laro na ito. Nakakasira ng mood lalo pag narinig mo ang hinaing ng kasama mo na hindi naging patas ang laro. Kailan pa naging patas ang digmaan? It is a game of deceit and attrition. Immerse, experience, and enjoy lang dapat. Time to learn also to improve your skills and tactics para sa sunod na bakbakan nakahanda ka na. Ngunit sa laro na to, napili ko na ang susunod na team na aming target na makalaban. Abangan ang susunod na bakbak.